Puntop alas 9 na mahigala atong balikan ning kaso mahigala dito sa House of Representatives mga sukin tigpaminaw. Nga diin kinini ang duna na mahigala speech kagahapon si Congressman Robert A. Barbers. May buntag nimo Congressman Barbers, sipa man ta ng Surigao. Good morning nimo diha, no? Siya gyud mahigala mo oy hatag kagahapon og speech address to the plenary labot mahigala sa ilang recommendation sa Quadcom mga sukid tigpaminaw batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Unya ato paminaw sa labi para maatong analisar mga sukid tigpaminaw kay kung pasaka ang kaso gyud Duterte dunay duha ka posibilidad. Pwede ni mahigala nga ma-absuelto sa tupa di sa mga higala di sa madutlan sa kaso or pwede sa makonbikto di mapriso ang kanhi Presidente. So karon ang mga tao sad depende po ni Daiken kay doon na may mga tao nga ang tanaw lang Duterte murderer, di wala bisa kung sa buhato mas priso na mas mayo. Ang ubang mga tao nga nagtanaw ng Duterte nga hero, tudo dipinsa po sila. Wala, may ato ro maanalisan nato ni Mayo unsa man ning speech mahigalang Robert A. Barbers. May paminahon ta sa kuno names. Filing of appropriate charges ang sugod ani. against Sige kana. likewise recommends the filing of appropriate charges against the following. Number 1, personalities linked to the illegal drug trade, particularly those implicated in the seizure of 360 kilograms of shabu in Mexico, Pampanga. Kai Kimeng alias, also known as Willie Ong, Yang Jiazheng, also known as Eddie Taiyang, Mayor Teddy Tumang, and all the incorporators of Empire 999. Number 2, perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Number 3, the co-conspirators in the murder of Chu Kintung, Li Lanyang, and Wong Mengpin, the 3 Chinese nationals killed inside the Davao Penal Prison and Penal Farm on August 13 of 2016. Former President Rodrigo Roa Duterte, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, SPO4 Arthur Narsolis, and Superintendent Gerardo Padilla. Number 4, individuals involved in the murder of General Leslie Palayuga, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, PSMS Jeremy Tox Kausapin, and 1 alias Loloy. Moreover, Mr. Speaker, further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Okay, ato pa dayon ang iyang speech ha ato analisaron mahigala kining speech mahigala nga Robert A. Barbers mga sukid tigpaminaw base ni sa ilang investigation sa Quadcom. Nga kining Quadcom ang tuyo mahigala in aid of legislation. Dili ni mahigala criminal investigation. Wa pa mga higala wa pa mga kagalaan makapapasar o balaod mga sukid tigpaminaw giuna na mahigala ang recommendation pagpasakag kaso. Pero sige lang ato sundan mahigala. Kining Sulting Barbers, medyo kunuhay pa isog-isog ni Barbers, mahigala panahon Duterte, masa ni utro, masa ni mahigala na pa kumo, miingon pa ganina nga maayo ko i-extend ang termino Duterte. Sige, atong tagag-pagtagad doon total, standby lang una, humanos pa pila ka mga pahinumdum. Alas 9. Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.
Atong atak na alas 9:09 na mga higala sa manuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Atong point. speech si Barbers mga higala ato tong gipaminaw kay moto ang iyang pag-recommend. Iyang gibasa dito sa plenary mga kahigalaan nga diin si Presidente Rodrigo Duterte kinahanglang mapasakaan og kaso mga higala ining kalapasan sa Republic Act 9851. Kining mag-penalize sa criminal acts defined under the international law, kining genocide, war crimes, and crime against humanity. Mga sukin tigpaminaw. Mo na iyang buti pasabot mahigala ni ining iyang pamahayag mga kahigalaan, no? Okay, atong pagtagad ni mga sukin tigpaminaw kay ang apil nga pasakaag kaso sila si Senador Bongo o Senador Ronald Bato de la Rosa. Apil sila si PNP Chief Oscar Albayalde, former PNP Chief Dibol Sinas, o kining ginganlan may galaga former Palace official Muking Espino. Mao ni ang pampasakaan og kaso mga sukin tigpaminaw ni Robert Ace Barbers mga kahigalaan. Straight to the point. So niining hitabua kinini ang si Robert Barbers mahigala itong milabay nga administration panahon Duterte, labihan man ni ka lahi man ning iyang pamahayag karon lahi na pod. Depende lagi kung kinsa maglingkod sa Malacañang. Kanyo, kadto bitawng 2018 si Duterte pa may naglingkod sa Malacañang. Ang report adto ingon mahigala sa atong sa Philippine News Agency, no? Ang report giingon mahigala Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers on Tuesday called on the public to continuously support the war on drugs of the Duterte administration as he assures to work on improving the funding for law enforcement agencies in the lower house. Straight to the point. Sa Binisaya pa mahigala, panahon Duterte, parang depende lagi kung kinsay makalingkod sa Malacañang, may muda mga higala og tanawa ra gud kabalik sara ini mahigala sa Malacañang, may ni mudag tumbling si Duterte si Kwan, kini si Barbers. Sa Binisaya pa ining maong report, 2018 ni maong report ha. Atong source day PNA, Philippine News Agency. Sa Binisaya pa ni payon, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers on Tuesday called on the public to continuously support the war on drugs of the Duterte administration as he assures to work on improving the funding for law enforcement agencies in the lower house. Sa Binisaya pa, si Surigao del Norte kuno nga Congressman Robert Barbers niya ng Martes nanawagan sa publiko nga suportahan gayod ang gubat batok sa drugas sa administrasyon mahigalang Presidente Rodrigo Duterte samtang iyang gipasalig nga iya mga higalang trabahoon ang pagpalambo pa sa gahin funding alang sa law enforcement agencies dito sa ubos balay balaoranan. Ingiga ining Barbers mga sukin ti paminaw mo dag anday oy. Panahon na pas Duterte mila kumo po siya na oh. Kumo siya na kay na. Duterte siya mga sukin ti paminaw. Karon lain ning iyaron, ingon siya may gala sa news ay. Speaking during the real numbers, #real numbers, mo nang giingon dito sa Camp Crame, Quezon City, Barbers, chairman of the House Committee on Dangerous Drugs, said that there are a lot to be done to ensure victory in the effort to eradicate illegal drugs. Mato pa si Bisaya pamahigala ni sulti siya dito sa Campo Crame sa Quezon City. Si Barbers nga mo'y chairman sa komitiba sa dangerous drugs, miingon nga doon na pa kuno daghang pagabuhaton anong pagsiguro sa kadaugan sa atong effort to eradicate sa atong kadaugan sa atong paninguha nga mawagtang ang illegal nga drugas. Straight to the Kanang point. panahon nas Duterte pa inaas Malacañang. Hashtag Luis Paduano day, o kini sa si Kwan. Kini pastor bitaw kisan abante. Kaperting pagkasuporta Hasta po ni si Kwan. Oh, support sila, no? Purbida. Nya pa isulti matod pa ni Barbers mga kagalaan ha. Napakaswerte po ng Pilipinas na magkaroon ng isang president na ang advokasya ay labanan ang problema sa droga. Si
Sa Binisaya pa, kay Tagaog man eh. Sa Binisaya pa, labihan ka, sulti kayo sa Pilipinas, nga naa kita'y presidente, nga ang advokasya, mao ang pakigbatok sa problema sa drugas. Barbers told government officials and anti-drug stakeholders gathered to mark the first year of Real Numbers PH Initiative. Sa Bisaya pa, si Barbers kuno misulti ngadto sa mga opisyalis sa gobyerno o sa mga anti-drug stakeholders nga nagatigom sa unang tuig mark the first year ni ining ilang inisyatibo mahigala. Matod pa ng Barbers, ingon siya, leaders come and go. Ang mga panguko kuno mo come and go lang day. Sa Bisaya come and go day murag mo naalang maabot niya mo mahawa rapod matod pa niya. And leaders come up with their own rhetoric. Ang mga leaders kuno naikaugalingon nilang mga rhetoric. Bihira po tayo nakakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon ay meron pong totoong datos. Tagsara kung takakitag leader nga gawas kuno mahigala nga kuan. Tagsara ta makakita og leader nga gawas sa iyang deklarasyon tuna po siya tinuod mahigala nga datos. Matod pa niya. I would like to emphasize, matod pang Barbers sa iyang speech Diyan mo makita lagi kining congressman no. Depende gyud mahigala kinsa naglingkos Malacañang may dag tumbling. Matod pa niya mahigala. I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. Matod pa Barbers? Sa Bisaya pa akong isiguro, akong pahimugatan. Nga kining maong gubat, dili kining ordinaryong gubat. We can have a series of arrests, series of drug busts, series of laboratories which are being dismantled here and there. Pero pag di pa rin natin ito sinusuporta sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga impormasyon, this war may become a failure. Kasag nanawagan sa day, may po mo, kung na speech sa dito, nga kinini ang speech sa dito, mahigala nga, akong gustong pahimugatan nga kining mong gubat sa druga, dili kini ordinaryo nga gubat. Doon na tayo mga series of arrest, no, tayo mga higala, sunod-sunod nga mga pag-aresto, sunod-sunod nga drug bust, sunod-sunod nga mga laboratories nga atong i-dismantle here and there. Ato ba niya? Pero pag di pa rin natin ito susuportahan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga informasyon, this war may become a failure. So kung di na ito suportahan, mahimong mapakyas kini mong gira. Muna nga kinahanglan ngayon atong suportahan na matod na Balber. Ay ang panawagan mahigala nga suportahan gyud tos Duterte sa iyang war on drugs. Itiwas pa sa ingon ay. Sa report sa PNA nga na Barbers who said he hopes the next leader of the country will continue the effort against the trade in illegal drugs. Nothing he sees, nothing wrong if the president's term is extended. Basta ngilngiga dayo eh. Matod pang Barbers nga miingon nga nanglaom siya nga ang sunod nga leader ni ining mong nasod mupadayon sa iya mga higalang paninguha, batok sa drugas, batok sa illegal nga drugas. Og iyang ginote nga wa may dautan. Mato pa niya day. Noting he sees nothing wrong if the president's term is extended. Ngil-ngil. Yan ang sultian ni mo, Bert Barbers, no? Nya karon si Marcos ay naada isog sa kanina pita. Medyo klaro na to nga maigig ka mo na og tumbling-tumbling gid ay. Sa Bisaya pa mahigala iyang gi kuno. Si Barbers kuno, sa Bisaya pa ni si Barbers nang naglaom nga ang sunod nga leader kay 2018 naman ni. Ang sunod nga leader sa nasod mupadayon sa pagtinguha, pagpakigbatok sa illegal nga drugas. Apan iyang ginotay nga mahimo way siya nakitang sayop kung ang presidente mo extend ang iyang termino.
Gusto pa siyang i-extend gani ko nung terminong Duterte, mga higala. Niya maton niya, people have nothing to fear when a leader has nothing but the country's welfare in his agenda. Ato bang barbers, mga higala. Ang katauhan, why angay kahadlukan kung ang usa ka leader, why lain, mga higala, but ang nasod, ang kaayuhan sa nasod mao ang iya mga higalang agenda. He is not only worried about the present but the future of this generation. Mato pa niya, wa ako mabalaka sa karon lang kundi ang kaugmaon. Mato pa niya, maisab na daga. Ingon sa Megala. Barbers added that the administration, allies in the lower house, will continue to support law enforcement agencies. Mato pa. Sa Bisaya pa si Barbers, si Barbers mipuno nga ang administrasyon, nga mga kauban diha sa lower house mupadayon sa pagsuporta sa pag-impusar, no? Niining mosuporta sa mga law enforcement agencies. Ingon sa, he said he will personally lobby for Congress to increase funding for both the Philippine Drug Enforcement Agency and the Philippine National Police to ensure that these agencies have sufficient funds for their operations. Straight to the point. Pang Barbers, Megala, iyang giingon nga personal gayud niya mga higala nga ilabi dito sa Kongreso nga punan ang budget, ang gahin alang mahigala sa duha ka mga ahensya, ang PDEA o ang PNP, aron pagsiguro nga kining maong mga ahensya dunay igong pundo niining maong operasyon. Straight to the point. Ngingigang Barbers, mahigala. Panahon Duterte, ingon siya, kinalan susuportahan ang war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Why ko'y nakitang dautan, wa ko'y nakitang sayop kung i-extend si Presidente Rodrigo Duterte. Karon may gala sa pasaka ang kasos Duterte. Ngilngiga. Pag may tawag na to anak ni mo, Bers. Ngilngiga, Bers, no? Sa balimbing na yung anak ba, Bers? Sa may tawag, Bers? Robert Ace Barbers. Balimbing na nga anak, may mudag balimbing, o sa may nga anak, Bers? Ikaw ako pa, atagong termino, be. Panahon Duterte, mayuha mo dag. Kuano? Sa man di ba na sip-sip nang kuana, Bers? Ngutana lang ko, Bers, ha? Robert Ace Barbers, di ba na sip-sip na yung anang klase? Mao kana nga ang baruganan mahigala sa ato mga congressmen, squadcom, kasabot mo mga tao unsa mo nga, unsay color ninyo? Og asa dapit mahigala kinsay nas Malacañang adto mo. May dag palimpyo-limpyo mga sugit paminaw mo na nga nabaw-an mo eh. Wa mo ingon niya kon. Og sa kon pa na alams na dis. Nyatay flash report may gala karon taod na siguro gamay lang kay mga higala to sa padangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom.